Kabanata 926. Naglakad si Lito papunta sa sports car, at hindi napigilan ni Jaya na magtanong, kaya ang kotse na ito. Sasakyan ko. Walang pakialam na sabi ni Lito. Napuno ng hinanakit ang puso ni Kian, bakit ka nagsinungaling sa akin na ito ay sa iba? Walang pakialam na sinabi ni Lito, upang makita ang tunay na kulay ng ilang tao. Namula ang mukha ni Kian. Ang ilang tao na ito ay malinaw na tumutukoy sa kanya. Diretso siyang pinuntirya ni Lito. Napuno ng sama ng loob si Kian, pinaglaruan mo ako ngayon, hindi tayo magkasundo. Kasunod nito, pinaandar ni Lito ang kotse at dinala si Jaya para kumain. I can't stand this. Tiyak na hindi ko siya hahayaang maging madali. Kanina pa niya ako pinaglalaroan. Galit na hinampes ni Kian ang mesa. Malungkot din ang mukha ni Tonton Wang, hindi ko hahayaang makatakas ang batang iyon para mawala ang mukha ko. Tanong ni Kian, Young Master Wang, mayroon ka bang paraan? Namilog ang mga mata ni Tonton, at ninisyon niya, paano kung may pera siya, may ilang bagay sa mundong ito na hindi malulutas ng pera. Anong ibig mong sabihin? Naintriga si Kian. Hehe. Dati may kilala akong wizard na may alam ng mga spell, kayang magdulot ng mga sakuna. Agad na kinuha ni Tonton ang kanyang cellphone, Hello, Master Ni, I need your help. Hindi nagtagal, malapit nang matapos ang negosasyon, at tumawa ng masama si Tonton, Lito, ano ang silbi ng iyong kayamanan? Hindi mo pa rin ako matatalo. Pagkatapos maghapunan ni Lito at CEO Chen, umalis si CEO Chen. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Kian, hawak ang kamay ni Jaya, Jaya, pasensya na, masyado akong impulsive kanina, maging mabuting magkaibigan pa rin tayo. Tutal, magkaklase sila sa loob ng maraming taon, lumambot saglit si Jaya, basta't taos puso mong itama ang iyong mga pagkakamali, magkaibigan pa rin tayo. Kinuha ni Kian ang isang gintong kwintas sa kanyang bulsa, Jaya, para ipahayag ang aking paghingi ng tawad, nakuha ko sa iyo ang reg along ito. Huwag kang magpareserba. Labis na nagulat si Jaya, pagkatapos ng lahat, si Kian ay maramo at hindi kailanman nagbigay sa kanya ng mga regalo. Masyadong mahal ito, kalimutan na natin. Tumanggi si Jaya. Kung hindi mo tinanggap, minamaliit mo ako. Mukhang bigo si Kian. Walang ibang pagpipilian si Jaya kundi tanggapin ang kwintas, well. Okay kung ganoon. Tulungan kitang isuot ito. Tuwang-tuwang lumipat si Kian sa likod ni Jaya. Tumigil ka. Noon lang, biglang nagsalita si Lito. Kumunat ang noo ni Kian what's wrong? Hindi man lang ako makapagbigay ng regalo. Walang pakialam na sinabi ni Lito, Miss He, may kasabihan akong ibibigay sa iyo, hindi mananaig ang kasamaan sa katagalan. Nagbago ang mukha ni Kian, ngunit mabilis itong nakabawi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kwintas kay Jaya. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at nakitang ang kwintas ay naglalabas ng masasamang itim na aura. Isa itong kwintas na ibinabad sa langis ng bangkay. Ang sama ng loob ng mapaghiganti na espiritu ay kumapit dito, at kung magsuot ng higit sa 3 araw, ito ay magiging sanhi ng pagkagulo ng pag-iisip ng isa. Pagkatapos ng 1 linggo, maaari silang humarap sa isang madugong sakuna. Aalis muna ako. Sinabi ni Lito kay Jaya, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa garahe. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na palihim na papalayo. Nang dumating si Lito sa kanyang sasakyan, napansin niyang may sira. Lumuhad siya para suriing mabuti at nakita niya ang isang anting-anting na nakakabit sa isang nakatagong bahagi ng kanyang sasakyan. Hey! Napakababaw na kaalaman, ngunit naglakas loob kang magpakitang gilas sa harap ko, hinisyon ni Lito, ang kislap ng lamig sa kanyang mukha. Ang lalaking nakaitim ay mabilis na umalis sa garahe, ngunit biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan. Ito ba ang gawa mo? Hinawakan ni Lito ang anting-anting sa kanyang kamay. Nagbago ang mukha ng lalaki, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hey! Hindi mo maintindihan ha? Sinipa siya ni Lito na natamba sa lupa at tinapakan ang kanyang dibdib, naiintindihan mo na ba? Bitawan mo ako, o tatawag ako ng pulis. Sigaw ng lalaki. Nadagdagan ni Lito ang kanyang lakas, dahilan para maramdaman ng lalaki na mabali ang kanyang mga tadyang, sumigaw siya, bitawan mo ako. Magsasalita ako. Niluwagan siya ni Lito, tumayo ang lalaki, hinubad ang kanyang damit, pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang ulap ng itim na usok ang pumaligid kay Lito. Hey! Sa pag-iisip na ikaw, isang basang tainga na bata, ay maaaring maging kapareha para sa akin.
Ang lalaki ay walang humpay ng inisyon, sumisigaw ng isang spell sa ilalim ng kanyang hininga, na naging sanhi ng itim na usok na gumapang sa katawan ni Lito mula sa kanyang mga mata, tainga, bibig, at ilong. Sa loob ng isang oras, mamamatay ka na sa bawat butas. Balita ko mayaman ka, bigyan mo ako ng 50 milyon at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang sabi ng lalaki na may kasakiman na nakasulat sa buong mukha. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Lito, dahil malapit na akong mamatay, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Bakit hindi? Si Tonton Wang iyon, mayabang na sagot ni Master Ni. Nagtanong muli si Lito, ang gintong kwintas ba ay gawa mo rin? Kinusot-kusot ni Master Ni ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko inaasahan, ngunit tila alam mo ang isa o dalawang bagay na napansin ang problema sa kwintas. Higit pa sa isang bagay o dalawa ang alam ko. Napangiti si Lito. Biglang nagbago ang kilos ni Master Ni, at ninisyon niya, kaya lubos kang kumpiyansa, sayang walang makakasira sa spell ko, ang pagpipilian mo lang ay maghintay na mamatay. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nawala ang mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha at napalitan ng matinding takot. Huminga ng malalim si Lito, dahan-dahang ibinuga ito. Ang itim na usok na iyon ay pinalabas sa kanyang bibig. Paano ito naging posible? Si Master Ni, nagulat, ay napaatras ng tuloy-tuloy. Hindi pa siya nakakita ng sino man na gumawa nito sa kanyang mga dekada mahabang karera. Bang! Gamit ang isang kaway ng kamay ni Lito, si Master Ni ay napaatras, bumagsak sa isang pader. Huwag! Huwag kang lalapit! Sa nanginginig na boses, ipinahayag ni Master Ni ang kanyang tunay na takot. Ang binata, na mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ay naging napakalupit. Naglabas siya ng dalawang anting-anting, ibigay ito kina Tonton at Kian, at may iligtas ko ang iyong buhay. Sa pagtingin sa mga anting-anting, agad na nagbago ang mukha ni Master Ni. Ang antas ng mga talisman na ito ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa kanya. Ikaw. Isa ka talagang anting-anting master. Nanlaki ang mga mata niya sa panghihinayang. Sa isang mabilis na pagkilos, pinasok ni Lito ang isang tableta sa lalamunan ni Master Ni, sinabing, halika, hanapin mo ako para sa panlunas kapag kumpleto na ang lahat. Pagkasabi niya noon, kumakbang siya palayo, sakay ng kanyang sports car. Naiwan si Master Ni na nakangiwi sa sakit. Bakit ang malas ko? Habang nagmamaneho, sadyang nabangga ni Lito ang kanyang sasakyan sa isang bollard sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay nag-post ng mensahe sa kanyang circle of friends. Natuwa si Kian at Tonton sa kanilang nakita. Miracle worker talaga si Master Ni. Agad nilang nahanap si Master Ni, na gustong humingi ng wealth charms. Alam na alam ni Master Ni na lahat ito ay bahagi ng plano ni Lito, kaya ibinigay niya ang dalawang anting-anting na inihanda na niya. Nakatingin sa dalawang mukha na puno ng kasakiman habang iniimbak nilang mabuti ang mga anting-anting at masayang umalis. Umiling si Master Ni, malamang hindi mo pa alam kung ano ang naghihintay sa iyo, dalawang walang isip. Tumawag si Lito kay Jaya, nagtanong kung nasaan siya. I'm not really able to take calls right now. May halong pag-iyak ang boses ni Jaya. Mahinang boses ng babae na nagpapagalit sa telepono, sinong tumatawag sa'yo, hindi ka naman nakikialam sa ibang lalaki sa labas ha. Umuwi ka kaagad. Hindi na ako babalik, may trabaho pa ako. Sagot ni Jaya. Sampal. Tapos, isang malakas na sampal. You're out of line? Ikaw ay malandi, ang lakas ng loob na taasan ang boses mo sa nanay mo. Galit na sigaw ng babae. Ang mukha ni Lito ay naging malungkot sa isang iglap, nasaan ka? Inagaw ng nasa katanghaliang gulang na babae ang telepono, I'm warning you, stay away from her. Mahinahong sinabi ni Lito, sino ka sa kanya? Ako ang kanyang madrasta. Sumigaw ang babae, nakahanap na ang pamilya namin ng angkop na lalaki para sa kanya. Kung maglakas loob kang maghanap sa kanya, babaliin ko ang mga paa mo. Umiyak si Jaya, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ko pa nga siya nakikilala, paano ka pumayag sa kasal? Naiinip na nagsalita ang madrasta, ay drag mo siya, nakakainis. Walang pakialam na tanong ni Lito, nasaan ka? Ngumisi ang madrasta, mabuti naman, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang kung pupunta ka rito. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng address. Dahil sinadyang bumangga ang kanyang sasakyan, sumakay si Lito ng taxi papunta sa lokasyon. Pagpasok sa silid ng hotel, sa paligid ay naroon si Jaya na nakaupo sa kama, na ang kalahati ng kanyang mukha ay lubhang namamaga. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may malupit na mukha ang nakatayo roon, itinuro ang mukha ni Jaya at sumisigaw, wala kang kahihiyan, nakikipaglokohan sa ibang mga lalaki sa labas.
Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon pagbalik mo. Kapag sinira mo ang kasal, papatayin kita. Ang babaeng ito ay ang madraste ni Jaya, na pinangalan ng Sudipen. Samantala, may dalawang matipunong lalaki na nagbabantay sa pinto, na nagkataong mga pamangkin ni Sudipen. Malamang, nakahanap na si Sudipen ng lalaki para kay Jaya, at ngayon dinala ang mga taong ito para kunin siya pabalik para sa arranged marriage. So ikaw yung lalaking nanloko sa kanya. Pinandilatan ni Sudipen si Lito, ang kanyang boses ay hindi kapani-pani walang matalas. Mabaho ang bibig mo. Humakbang si Lito at sinampal siya ng malamig. Tinakpin ni Sudipen ang kanyang mukha at sumigaw, siguradong may lakas ka ng loob na gawa sa bakal, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Agad namang lumapit ang kanyang dalawang pamangkin, ngunit wala pang 3 segundo ay natalo sila ni Lito. Lumingon si Sudipen at pinandilatan si Jaya, murang babae, hinahayaan mong i-bully ng ganito ang pamilya mo sa labas. Hinailan ni Jaya si Lito at malungkot na sinabi, hayaan na lang natin. Sumimangot si Lito, hindi na kailangang magpakita ng paggalang sa mga ganoong tao. Noon, umupo si Sudipen sa sahig at biglang umiyak, mahina ang kalusugan ng iyong ama, hindi siya makatulog dahil nag-aalala siyang pakasalan ka dahil wala ka sa bahay. Hindi napigilan ni Jaya na maawa, sige, tumigil ka na sa pag-iyak, kung mahalaga ito, uuwi ako. Sasamahan kita. Boses ni Lito. Ito. Magiging sobrang problema para sa iyo. Nagpakita ng kahihiyan si Jaya. Umiling si Lito, hindi naman, taga Baling County ka, at nagkataon lang na may negosyo ako doon. Natural, ayaw ni Sudipen na samahan siya ni Lito. Still, she was scared of being hit again, so she just glared at him fiercely without daring to say a thing. Sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang mga mata sa gintong kwintas sa leeg ni Jaya. Oh, walang katapusan akong nagtatrabaho para sa iyong pamilya Shen, ngunit wala akong nakita ni isang gintong kwintas, mukhang namumuhay ka ng marangyang buhay dito. Maasim na sabi ni Sudipen. Ito ay regalo mula sa isang kaibigan, nakakunot ang noo ni Jaya habang sumagot. Biglang ngumiti si Lito, dahil gusto ito ni Auntie, bakit hindi mo ibigay sa kanya ang kwintas? Dahil sa mga salita ni Lito, natulala si Jaya Shen. Ngumuso si Sudipen, bihira para sa iyo na magpakita ng kagalang-galang na anak, at sa sandaling sinabi mo ang tama. Dahil walang pagpipilian, tinanggal na lamang ni Jaya ang kwintas at ibigay ito sa kanyang madrasta. Hindi na makapaghintay si Sudipen na isuot ang kwintas, na tuwang-tuwang nakaharap sa salamin. Sa pagtingin sa mapang uyam na kilos ni Sudipen, isang sarkastikong ngiti ang nakatago sa kaibuturan ng puso ni Lito. Kabanata 927. Kinabukasan, inayos ang sports car ni Lito. Nagmaneho siya papunta sa guest house, handang sunduin si Jaya at magtungo sa Balang County. Nang makita ni Sudipen ang sports car, nagliwanag ang mga mata ni Sudipen, may magandang kotse ka. Magsasalita pa sana si Jaya, sumabad si Lito, ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ko, hiniram ko lang. Baka sa mukha ng dalawang pamangkin ang pananabik nang makita ang sports car. Pagkatapos ng lahat, ang mga kotse na tulad nito ay madalas na nagkakahalaga ng milyon-milyon, hindi banggitin ang pagmamaneho ng isa, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong mahawakan ang isa. Hinailan nila si Sudipen sa isang tabi, tita, pakiusap po sa kanya, hayaan po kaming magmaneho ng kotse niya. Lumapit si Sudipen kay Lito at nagutos, lumabas ka, hayaan mong ang dalawang pamangkin ko ang magmaneho ng kotseng ito. Sumimangot si Jaya, sa anong dahilan? Anong negosyo mo? He's had his share of fun? Now it's my nephew's turn, what's the problem? Hindi inisip ni Sudipen na siya ay lumampas sa lahat. Sumagot si Jaya, napakamahal ng kotse na ito. Kung manik o mabunggo, magulo iyon. Ngumisi si Sudipen, sasakyan ng kaibigan niya ito, kahit masira, hindi nila kami hihilingin na magbayad. Bakit ka nag-aalala? Ikaw. Bago makapagpatuloy si Jaya, pinutol siya ni Lito. Bumaba siya ng kotse at sinabing, sige, magmaneho na kayo. Ang dalawang pamangkin ay magkahawak kamay sa tuwa. Agad silang sumakay sa kotse at sinimulan itong kalikutin. Sumakay si Lito sa kanilang beat-up na van, kung saan sinabi ni Jaya na hindi nasisiyahan, maliwanag na iyon ang iyong sasakyan, bakit mo sila pinapasaya ng ganito? Walang pakialam na sinabi ni Lito, sasakyan lang ito. Walang pinagkaiba ang pagmamaneho. Tara na. Habang nasa daan, hindi direktang sinisiyasat ni Sudipen ang sitwasyon ng pamilya ni Lito, tinanong siya kung nakabili na ba siya ng bahay, na palaging sinasagot ni Lito na wala. Kaya siya ay mahirap. Inilibot ni Sudipen ang kanyang mga mata.
Siya ay nagbabalak na samantalahin siya, ngunit ngayon ay walang pagkakataon. Ang aking anak na babae ay kilala bilang kagandahan ng Baylan County. Mas mabuting huwag kang mangarap na pakasalan siya, diretsyong sabi ni Sudipen. Sa mga bagay na tulad nito, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang saloobin, sabi ni Lito. Nanunuya si Sudipen, ang pag-aasawa ay utos ng mga magulang. Wala siyang masabi. Nakahanap na kami ng angkop na kapareha para sa kanya. Kahit na makilala mo ang kanyang ama, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Maya-maya, nakarating na sila sa rest stop. Lumabas si Sudipen mula sa banyo upang tumuklas ng isang food stall sa malapit at bumili ng isang grupo ng mga mamahaling bagay. Ikaw, mabilis na magbayad ng bayarin, sabi ni Sudipen kay Lito. Agad niyang inutusan ang dalawang pamangkin, hindi ba kayo nauubusan ng sigarilyo? Nang matunugin, bawat isa sa kanyang mga pamangkin ay humingi ng 3 pakete ng pinakamahal na sigarilyo. Bakit mo siya pinagbabayad ng mga gamit mo? Galit na tanong ni Jaya. Habang kumakain si Sudipen, bigla siyang sumagot, first time niyang bumisita sa bahay natin. Hindi ba normal na gumastos siya ng pera? Isang pamangkin ang lumapit kay Lito at inilahad ang kanyang kamay, ang kotse ay nangangailangan ng gasolina. Naglabas si Lito ng ilang perang papel, at sinabi ng pamangkin, magbigay ka pa ng kaunti. Natatakot akong hindi ito sapat. Naglabas si Lito ng ilan pang perang papel, at ang kanyang pamangkin ay masayang pumunta para magmaneho ng kotse. Nang makita kung gaano kaakomodasyon si Lito, mas naging dominante si Sudipen. Habang ninunguya ang paa ng manok at dinudere ang mga buto sa lupa, sinabi niya, tama, hindi ka makakarating na walang dala sa unang pagkakataon na bumisita ka sa isang bahay. Pagdating natin sa bayan ng county, dapat kang bumili ng ilang mga regalo. Huwag bumili ng mura. Talagang hindi na nakatiis si Jaya, ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, nagkaroon ka na ba ng sapat? Itigil ang pagsisikap na samantalahin siya. Sumabog sa galit si Sudipen at napag-alitan, ang malas mong alindog. Bago ka pa man lang magpakasal, pumanig ka na sa mga tagalabas. Pinapabili ko siya ng mga gamit para sa tatay mo, saan ako nagkamali? Iyong walang utang na loob na anak. Namula ang mga mata ni Jaya dahil sa pagkabalisa. Inalo siya ni Lito, okay lang. Tamang bumili ng kung ano. Ipinadyak ni Jaya ang kanyang paa, tumalikod at bumalik sa van. Pagdating nila sa Baylan County, sumigaw si Sudipen na pumunta sa mall. Pagdating sa loob, siya ang unang pumili ng ilang palda na karaniwang hindi niya pinagmamalaki. Pagkatapos, bumili siya ng isang bungkos ng mga mamahaling pugad ng ibon at ilang hindi kilalang mga suplemento. Sa wakas, tila naalala niya ang kanyang asawa, at bumili ng 2 bote ng Motay, isang lokal na alak. Walang sinabi si Lito, sinundan lang niya ito kung saan-saan nag-swipe ng card, gumastos ng 30,000 sa loob ng wala pang isang oras. Paglabas ng mall, ang 2 pamangkin ay nagmamadaling binigyan ng makahulugang tingin si Sudipen. Pinunasan ni Sudipen ang kanyang lalamunan at sinabing, oh, oo, Little Argel, dahil nasa Baylan County ka at hindi mo na masyadong madalas gamitin ang sasakyan, paano kung pahiramin sila ng ilang araw? No way, paano kung masira nila o man ako? Agad na tumanggi si Jaya. Napakakuripot mo ba? Mga pinsan mo sila, sa pag-ungol ng malakas. 2 araw lang ang hinihingi nilang hiramin ng sasakyan, not a pound of flesh from you. Matigas na sabi ni Sudipen. Tumawa si Lito at sinabing, hayaan mo sila sa loob ng ilang araw. Ang kanyang 2 pamangkin ay hindi maaaring maging mas masaya, hindi man lang sila nagpasalamat bago umalis. Si Lito, sa kanyang sira-sirang van, ay nagmaneho kina Jaya at Sudipen sa isang regular na lugar. Pagbukas ng pinto ay isang lalaking nasa edad 50 anyos na ang buhok na may uban. Siya ang ama ni Jaya Shen, pinangalan ng Tang Shen. Sino ito? Tanong ni Tang, nakatingin sa estranghero na si Lito. Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak? Malamig na bumantong hininga si Sudipen, dala-dala ang mga bagong baylang damit papasok sa bahay. Kaibigan ko siya. Medyo nahihiyang sabi ni Jaya. Inabot ni Lito ang kamay, nice to meet you, uncle. Saglit na nag-alinlangan si Tang, nag-alok ng awkward na ngiti, at nakipagkamay kay Lito. Pagkapasok sa bahay, hinailan ni Tang si Jaya sa tabi at bumulong, Jaya, hindi ko narinig na may nanliligaw sa iyo, bakit biglaan? Jaya said Leslie, we are not in a relationship. Huwag makinig sa kalokohan ni tita. Tumanggaw si Tang, mabuti iyan. Nakahanap ang tiyahin mo ng pagkakataong magpakasal para sa iyo. Nabalitaan ko na medyo maganda ang kondisyon ng kabilang partido. Dapat mong tingnan ito bukas. Dad, ayokong mag-blind date.
Pumirma na ako ng kontrata at malapit na akong mapasali sa isang pelikula. Tumanggi si Jaya. Napabuntong hininga si Tang, kung tutuusin, babae ka, at ayaw kong magdusa ka sa labas. Sa huli, palaging mas secure na mag-settle down. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang ama, nakaramdam ng kaunting guilt si Jaya, at sumuko, sige, pupunta ako bukas. Pero payag ako o hindi, ito ang masasabi ko. Nakahinga ng maluwag si Tang, mabutit handa kang pumunta, para sa kasal, nasa iyo talaga ang desisyon. Kinagabihan, lumabas si Sudipe na suot ang kanyang bagong binili na floral dress. Bakit hindi ka pa nagsimulang magluto? Tanong ni Tang. Pinandilatan siya ni Sudipen, we're dining out tonight. Little Argel is treating us. Nagalit si Jaya. She turned towards her bedroom, I'm not hungry, I don't want to eat. Magpatuloy kayo. Ninatngat ni Sudipen ang kanyang mga ngipin, pinandilatan si Tang, nakikita mo ba iyon? Kalaban niya lang ako. Tang, being a peacekeeper, said, stop arguing. I'll cook. Jaya just got home, she needs to rest. Bumagsak ang mukha ni Sudipen, at umikot siya sa kanyang silid, marahas na sinara ang pinto sa likod niya. Lumingon si Tang kay Lito, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Lito para umalis. Pagkasara ng pinto, ngumuso si Sudipen, kung isa sa alang-alang ang kanyang hitsura, nangangarap siyang makahuli ng swan habang kasing pangit ng isang pulaka. Sa tingin ba niya ay karapat-dapat siya? Natahimik si Jaya, huwag mong purihin ang iyong sarili. Hindi niya ako binibigyan ng pangalawang sulyap. Muling ngumuso si Sudipen, maliban na lang kung hindi siya lalaki, kung hindi, bakit pa siya pupunta dito? Tingnan mo na lang ang nakakaawa niyang itsura, malas lang kung imbitahan siya. Sa sinabi nito, kumuha siya ng tela at pinunasan ang upuan kung saan nakaupo si Lito. Sinabi ni Jaya, ang mga damit na suot mo ay binili rin niya. Namula ang mukha ni Sudipen, tungkulin niya, hayaan siyang bumili, binibigyan lang siya ng mukha, hindi mo ba ako sinusubukang kontrahin. Nang makita ni Tang na magsisimula na naman silang magtalo, nagmamadali siyang pumadjitin, sige, pagod na siguro si Jaya, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Napayuko si Jaya pabalik sa kanyang silid. Yung mabahong babae, magagalit ako. Si Sudipen ay nagmumura at pinapagalitan. Matapos iwan ang pamilya Shen, kinuha ni Lito ang piraso ng pergamino at ginalugad ang mga lansangan at daanan ng Balan County. Sa pergamino, bukod sa isang drawing ng Julie Pot, mayroong isang espesyal na simbolo ng bullhead. Kung mahahanap niya ang simbolo na ito, marahil ay makakakuha siya ng ilang mga pahiwatig. Magsalita ka pa, pinapakain kita. Sa gitna ng mga tao, umalangaw-ngaw ang isang malupit na panunumbat. Itinuon ni Lito ang kanyang tingin, at nakita ang isang gulanit na batang lalaki na nakaluhod sa gilid ng kalsada, sa harap niya ay isang basag na mangkok, tila siya ay nagmamakaawa. Tumabi sa kanya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, may hawak na letigo sa kanyang kamay, may ilang marka ng pilikmata sa katawan ng bata. Mukhang matigas ang ulo ng batang lalaki, hindi siya umimik, gaano man kagalit ang lalaki, hindi siya umimik. You're rebelling against me, bugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Itinaas ng lalaki ang kanyang letigo ng mataas, at mukhang ibababa na niya ito. Bahagyang nanginig ang katawan ng batang lalaki, ngunit hindi siya umiwas, pumikit na lamang siya para maghintay. Malapit nang mahulog ang letigo, biglang may kamay na humawak dito. Sino ka? Anong ginagawa mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal kay Lito. Walang pakialam na nagsalita si Lito, ano ang kaugnayan mo sa batang ito? Naninigas ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, na kinakabahang sinabi, ako ang kanyang ama. Nilinggan ni Lito ang bata, siya ba ang iyong ama? Isang malamig na tingin ang ibinigay ng bata sa lalaki, na napangiti, you better think this through, don't forget we still got her. Pinagdikit ng bata ang kanyang mga labi at tumugon kay Lito, siya ang aking ama. Kumunat ang kilay ni Lito. Narinig mo ba yon? I am educating my son, none of your business, umalis. Mayabang na nagyabang ang lalaki kay Lito. Sinulyapan ni Lito ang bata, na mabilis na nag-iwas ng tingin, na tila nalulungkot. Sinabi sa kanya ng intuition na ang bata ay may hindi masabi na kahirapan. Makalipas ang mga 2 oras, paunti-unti na ang mga taong dumadaan, at sinimula ng lalaki ang pag-iimpake ng kanyang stall. Kinuha niya ang lahat ng pera sa mangkok. Inakala ni Lito na tatayo ang bata. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang bata ay nagpatuloy sa pagluhod at sinundan ang lalaki habang sila ay paalis. Nanlamig ang kanyang mga mata sa gulat, at naging malamig ang kanyang mukha. Hindi niya napansin noon, ngunit ang mga binti ng bata ay brutal na napilayan.
Kasunod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang batang lalaki ay pumasok sa isang sira-sirang patio, pagkatapos, ay casual na hinagisan ng malamig na tinapay, kumain ka na. Ang batang lalaki, na may hawak na tinapay, sa wakas ay nagsalita, paano ang bahagi ng aking kapatid na babae? Tumahimik ka, she didn't go out and earn any money. Why should she be entitled to eat? Sinipa ng lalaki ang bata. May sakit ang kapatid ko. Pwede mo ba siyang dalhin sa doktor? Kung hindi, mamamatay siya, pakiusap ng bata. She would be better off dead. Business hasn't been good. We don't need extra mouths to feed, panunuya ng medyo may edad na lalaki. Pagtalikod niya ay may nakita siyang figure na nakatayo sa harapan niya. Ho! Kamusta, ikaw na naman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Lito, ang kanyang ekspresyon ay nabigla. Bahagyang ngumiti si Lito, sa halip ay tumingin sa bata, tatanungin kita muli. Tatay mo ba ang lalaking ito? Bumaba ang tingin ng bata, I'm sorry. Hindi ko masabi. Nakikita ko. Nanlamig ang mukha ni Lito, at sa isang suntok, tinamaan niya sa mukha ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kabanata 928. Bang! Ang lalaki ay itinulak paatras ng mahigit 10 metro, malakas na nontog sa dingding. Kuya, tumakbo ka na, mabisyo siya. Sabi ng batang lalaki kay Lito. Bumangon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hawak-hawak ang kanyang tiyan habang nanunuya, tumakbo. Hindi ganoon kadali. Bigla siyang naglabas ng isang slender metal whistle at hinaipan ito ng mariin. Sa matinis na tunog, 12-12 ng mga tao ang agad na dumagsa mula sa lahat ng direksyon. Ang mga taong ito ay nakasuot ng punit-punit na damit, lahat ng miyembro ng malapulubing organisasyong ito. Anak, mind your own business, alam mo ba ang kahihinatnan? Tumawa ng mali siya ang middle-aged na lalaki. Si Lito, habang nakahalukip-kip ang mga kamay sa likod niya, ay walang pakialam na sinabi, tumigil ka na sa pagyayakapan. Halika, kayong lahat. Ha! Nagtawanan ang lahat. Ang batang ito ay mayabang at mapangahas. Ang ilan sa mga lalaki ay nagsiwalat ng kanilang mga kamao, ang ilan ay naglabas ng mga baras na bakal, pinalibutan si Lito. Ang batang lalaki, na paralisado sa takot, ay nabaluktot ang sarili na parang isang bola. Isang lamig ang bumalot sa mukha ni Lito. Itinaas niya ang kanang paa at tinadyakan ng malakas ang lupa. Dumagundong. Tulad ng isang lindol, ang lupa ay patuloy na nanginginig, ang mga pader ay gumuho. Umalangaw mula sa labas ang kalat-kalat na busina ng mga sasakyan at tahol ng mga aso. Natigilan ang lahat, iyon ba ay lindol lang? Hindi sila makapaniwalang may kinalaman ito sa binata na nasa harapan nila. Nakangiti, muling tinapakan ni Lito ang kanyang paa sa lupa. Boom! Isang pagsabog na tunog ang umalangaw at isang bitek ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang paa, na umaabot ng higit sa 10 metro. Ano? Ang mga tao ay tila nakakita ng isang multo, ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot, sa sobrang takot na hindi makagalaw. Umalis. Malamig na naglabas ng salita si Lito. Parang nagising sa panaginip, nagsisigawan sila at tumakas, gumagapang at gumulong. Lumingon si Lito, tumingkayad at tumingin sa binti ng bata, anong nangyari sa binti mo? The boy raining from the shock, said, pinalo nila ako. Gusto daw nilang baliin ang paa ko, para makahingi pa ako ng pera. Nakakunot ang noo, sumagot si Lito, pagalingin ko muna ang binti mo. Gayunpaman, biglang hinawakan ng bata ang kamay ni Lito, kuya, pagalingin mo muna ang kapatid ko. 3 araw na siyang nilalagnat. Sige. Tumanggo si Lito. Dinala ng bata si Lito sa isang basement. Sa pagpasok, agad silang binomba ng mabaho, hindi ka nais-nais na amoy. Nagsindi ang isang maliit na bombilya, na nagpapakita ng espasyo sa sulok na may luma at maruming kumot sa sahig. Sa kumot ay isang mahinang babae, tila 6 o 7 taong gulang. Ang mas nakakainis ay ang isang bukong-bukong niya ay nakatali ng isang bakal na kadena, ang kanyang balat ay hilaw dahil sa alitan. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang kamay ng babae, Lian, kumusta ka na? Mahinang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata, kuya, binugbog ka na naman ba nila ngayon? Umiling ang bata, hindi. That's good. Don't worry. I'll be okay. Unti-unting tumahimik ang boses ng dalaga. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang pulso, pagkatapos ay iniabot ang isang tableta sa kanyang bibig, lunukan mo ito. Kumunat ang noo ng dalaga at maingat na pinagmasdan si Lito. Saka siya tumingin sa kapatid. Tumanggo ang bata, sige kainin mo na. Noon lang ibinuko ng dalaga ang kanyang bibig at nilunok ang gamot.
Tumayo si Lito at nagsabi, sa ilang sandali, mawawala na ang lagnat niya. Gamutin ko ang binti mo ngayon. Tumango ang bata, salamat, kuya. Nang nagsisimula pa lang siya, narinig ang mga yabag sa labas, at biglang pumasok ang isang mukhang mabangis na babae. Itinutok ang isang pistol kay Lito, iniutos niya, pulis. Huwag kang gumalaw. Mapahamak. Nagmura si Lito sa ilalim ng kanyang hininga, itinaas ang kanyang mga kamay, huwag mo akong intindihin. Sinulyapan ng babae ang batang lalaki na nakaluhod sa lupa at ang batang babae ay nakatali ng bakal na kadena, malamig na sinabing, misunderstand. Ikaw ay basura. Pinaghihinalaan kang ng kidnap ng bata. Hintayin mo ang parusa ng batas. Ate, hindi naman sa ganon. Sinubukan ng bata na ipagtanggol si Lito. Mahinang sabi ng babaeng pulis, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi kanya kayang takutin. Natahimik si Lito, ate, talagang hindi mo ako naiintindihan. Enough nonsense, save your explanations for the police station. Malamig na utos ng babae. Pagkatapos, dinala si Lito sa himpilan ng pulisya. Pangalan. Hindi pala kaibigan ang tono ng babae. Lito Argel. Kasarian. Sumulyap si Lito sa kanya, hindi mo ba masasabi? Nanlaki ang mata ng babae, no more smart remarks, just answer when asked. Purong lalaki. Sagot ni Lito. Malamig na ngumuso ang babae, ni-record ito, saka hinampas ang mesa, paano mo sila kinidnap? Nagkibit balikat si Lito, hindi ko sila kinidnap. You still dare to talk back, want to bet I'll hit you. Galit na tumayo ang babae, isang kutsilyo sa kanyang kamay na humahampas sa leeg ni Lito. Sa sumunod na sandali, may kamay na dumampi sa baywang niya. Ah! Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang katawan, at hindi niya napigilan ang sarili sa pagbagsak. Sa susunod na sandali, siya ay nasa kandanggen ni Lito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ng interogasyon, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita ang eksenang ito, natigilan siya, ano ba talaga kayong dalawa? Hindi yan ang iniisip mo. Namula ang mukha ng babae habang kinakabahan siyang tumayo. Kasabay nito, tinitigan niya ng masama si Lito, maaari ka talagang pumili ng mga kandado. Inihagis ni Lito ang nakabukas na posa sa mesa. Nilinggan ng babae ang lalaking nasa katanghaliang gulang nakakapasok lang, Captain, hindi natin dapat basta-basta pabayaan ang lalaking ito. Umiling ang nasa katanghaliang lalaki, sabi ng dalawang bata na hindi siya ang kidnapper. Kabaligtaran, siya ang nagligtas sa kanila. Ah! Napatulala ang babae, saka namula ang mukha sa kahihiyan. Tulad ng sinabi ko kanina. Tumayo si Lito, iniunat ang kanyang mga balikat. The middle-aged man said, young man, you can't blame US. It's routine procedures. But I have a question. That group has at least a dozen members, how did you deal with them? Tinapik ni Lito ang kanyang kanang binti, salamat sa binting ito. Nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Captain, huwag kang makinig sa pagmamayabang niya, baka sumilip siya kapag walang nakapansin. Ngumisi ang babae. Nadama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ito ang pinakamakatwirang paliwanag at pinaalis niya si Lito, sige, maaari ka nang umalis. Tanong ni Lito, ang dalawang bata. Nako, nasa ospital silang dalawa. Okay naman ang babae, pero nabali ang paa ni Boy at kailangan ng i-align. Kumunat ang noo ni Lito, saang ospital? Anong magagawa mo doon? Hindi ka doktor. Naiinis na ungol ng babae. The middle-aged man chided, Jocelyn, what's with the attitude? I have a task for you, dalhin mo siya sa ospital. Anong abala? Pinandilatan ni Jocelyn Leo si Lito at lumabas na dala ang susi ng kanyang sasakyan. Ang ospital. Pinalibutan ng grupo ng mga doktor ang bata, lahat ay umiiling at nagbubuntong hininga. Sayang, ang murang edad at baldado na ang binti. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay mapanghamon. Umiiyak ang nakababatang kapatid na babae sa tabi niya, kuya, ano ang dapat nating gawin? Hindi ka na muling makakatayo. Siyan, huwag kang umiyak. Kahit hindi na ako makatayo muli, kaya pa rin kitang protektahan, sa halip ay inaalo ng bata ang dalaga. Nang makita ang eksenang ito, nalungkot ang lahat hanggang sa hindi makapagsalita. Hayaan mo akong tingnan, humakbang pasulong si Lito. Sino ka? Nagtataka siyang tiningnan ng doktor. Sumagot si Lito, ako ay isang TLM, Traditional Local Medicine Practitioner. Nang marinig ang mga salitang bahagyang nagbago ang mga mukha ng ilang doktor. Umiling ang isa sa kanila, walang masyadong magandang reputasyon ang TLM ngayon. Binata, baka nasasayang ang effort mo.
Sumagot si Jocelyn, ano ang alam mo tungkol sa TLM sa iyong edad? Itigil ang paggawa ng gulo. Walang nagseryoso kay Lito. Gusto kong subukan ni Kuya, biglang sabi ng maliit na bata. Mukhang nabigla ang doktor, sigurado ka ba? Hindi ito biro. Kung hindi ito magiging maayos, baka masira pa ang binti mo. Ang batang lalaki ay determinadong tumango, may tiwala ako kay Kuya. Nag-alinlangan ang mga doktor, marahil. Dapat natin siyang subukan. Hindi naman ito maaaring lumala pa rin. Sa wakas, sumang-ayon ang lahat. Lumapit si Lito sa bata, walang pakialam ang tono nito, masakit. Kaya mo ba? Namutla ang bata ngunit tumango, kaya ko. Mabuti. Hinawakan ni Lito ang tuhod ng bata, binigyan ng matinding kurot at pag-ikot. May pumutok na tunog. Tahimik siyang nagpasok ng isang stream ng purong vital energy sa binti ng bata. Pagkatapos, itinuring niya ang kabilang binti sa parehong paraan. Ang mga doktor sa gilid ay nataranta, umiling-iling, ano ang pamamaraang ito? Hindi ba ito masyadong pantal? Oo, hindi ba bone setting lang ito? Ang pangunahing punto ay ang mga buto ng bata ay lumaki ng buo. Sa gitna ng mga nagdududa na boses, binawi ni Lito ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, tapos na. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng bata at nahimatay, mainit ang katawan at pawisan. Sa isang iglap, nagsisiksikan ang mga doktor, nagmamadaling sinusuri ang kanyang katawan. Kapag may nangyari sa bata, hindi ka makakatakas. Binalaan ng doktor si Lito. Si Jocelyn ay balisang parang langgam sa mainit na kawali, dapat kanina pa kita pinigilan, ngayon tapos na talaga. Si Lito ay mukhang kalmado, hindi nagsasalita. Nanghihina ang bata, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil hindi niya kayang tiisin ang kanyang malalim at maayos na panloob na enerhiya. Maya-maya, may matandang lalaki na nagmamadaling pumasok. Direktor. Tila nakita ng doktor ang kanyang tagapagligtas. What's going on? Hindi ba nasuri at sumuko sa pagpapagamot ang batang ito? Nakasimangot na tanong ng direktor. Lahat ng batang ito. Itinuro ng doktor si Lito at ikinwento ang nangyari. Absurd. Paanong may hahayaan na tretuhin siya ng basta-basta? Sino ang mananagot kung may mali? Galit na saway ng direktor. Nagsisi ang lahat. Dapat ay pinigilan na nila si Lito noong una. Humakbang ang direktor para suriin ang bata. Nang lumipat ang kamay nito patungo sa tuhod ng bata, agad na nagbago ang mukha nito. Ito. Imposible, ganap na itong gumaling. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya at sinuri ng ilang beses. Sa wakas, huminga siya ng malalim, umayos, at bumaling kay Lito, ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Tumango si Lito. Ang mga nakapaligid na doktor ay nagsuot ng komplikadong mga ekspresyon. Siguradong papagalitin ng direktor ang binatang ito. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay halos himatayan sila. Himala. Himala lang. Ganap na gumaling ang binti ng batang ito. Ang mukha ng direktor ay namumula sa pananabik habang binibigyan niya ng thumbs up si Lito. Ano? Ganap na gumaling. Ibinuko ng mga doktor ang kanilang mga bibig sa labis na pagkabigla, na hinala na may mali sa kanilang sariling mga tainga. Hindi talaga mapakali ang direktor na makipag-ugnayan sa kanila. Hinailan niya si Lito, nagsalita sa kanya ng medyo may paggalang, bata, sabihin mo sa akin, paano mo nagawa iyon? Kabanata 929. Ito ay isang sinaunang pamamaraan ng orthopedics, mahinahong sabi ni Lito, ipinapaliwanag ang pamamaraan at ang mga prinsipyo sa direktor. Nakikita ko. Ang karunungan ng mga sinaunang tao ay talagang pambihira. Binata, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyong taos-pusong pagtuturo sa amin ng isang mahalagang bagay. Ang ekspresyon ng direktor ay hindi kapani-pani walang nasasabik, puno ng pasasalamat. Kaagad pagkatapos, sinulyapan niya ang mga doktor sa ilalim niya, matigas na sinabi, naintindihan ba ninyong lahat? Napakamot ng ulo ang mga doktor, mukhang naguguluhan. Buntong hininga, mukhang kailangan namin kayong ilantad sa mga teorya ng tradisyonal na gamot. Masyado kaming one-sided kanina, umiling ang direktor. Bata, magre-report ako sa din ngayon at uupaan ka para magturo sa amin tungkol sa tradisyonal na local medicine, hinawakan niya si Lito, na parang natatakot na tumakas siya. Tumango si Lito, syempre, maaari akong magturo tungkol sa local medicine. Great! I'll go make the report right now. Leave your contact information with me, we'll stay in touch. Tuwang-tuwa ang direktor na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig. Nang makaalis ang mga doktor, si Jocelyn Leo ay naging awkward na mukha ngunit kalaunan ay sinabi kay Lito, hindi ko inaasahan na napakahusay mo. Ngayon lang ako nagkamali.
Umiling lang si Lito, walang problema. Kuya. Sa sandaling iyon, nagising ang bata. Walang pakialam na sinabi ni Lito, igalaw mo ang iyong binti. Saglit na natigilan ang bata, saka ginalaw ang kanyang paa. Kaagad pagkatapos, ang isang hitsura ng kagalakan ay kumalat sa kanyang mukha, nararamdaman ko muli ang aking binti. Tumango si Lito, pagkatapos magpahinga ng isa pang araw, dapat ay makakalakad ka na. Kuya, ang galing. Napaiyak si Little Sian sa tuwa. Kaagad, tumalon siya mula sa kama at lumuhad sa harap ni Lito na may kabog. Nakahiga ang maliit na figure sa lupa, salamat, kuya, sa pagpapagaling sa binti ng aking kapatid. Handang magtrabaho si Little Sian na parang kabayo para sa iyo. Binuhat ni Lito ang batang babae, tumatawa at sinabing, hindi na kailangan iyon. Tinanong ni Jocelyn, paano ka nakidnap? Saan ka ba nanggaling? Nagpalitan ng tingin ang bata at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, nag-aalangan ang kanilang mga ekspresyon. Kami ay mga ulila sa simula, ang huling sinabi ng bata. Napabuntong hininga si Jocelyn. Sa sandaling ito, pumasok ang isang nurse, bitbit ang isang gown ng pasyente, pinayuhan ang batang lalaki na magpalit nito. Nang maubad na ng bata ang kanyang sando, biglang tumutok ang mga mata ni Lito. Sa kaliwang braso ng bata ay may kitang-kitang itim na tato na eksaktong kapareho ng marka sa pergamino. Huminga ng malalim si Lito, mabilis na pinapakalma ang kanyang emosyon, ayaw niyang matuklasan ni Jocelyn ang anuman. Di nagtagal, nakatanggap si Jocelyn ng isang gawain at umalis. Lumingon si Lito sa bata at tinanong, ano ang pangalan mo? Sumagot ang bata, tinatawag akong Linggang, ang pangalan ng aking nakababatang kapatid na babae ay Lian. Tumango si Lito, bakit ka nagsinungaling? Bahagyang nagbago ang mukha ni Linggang, at medyo nagkasala, hindi ako nagsinungaling. Kinagat ni Lito ang kanyang bibig, itinuro ang kanyang kaliwang braso, yung tato, nakita ko na. Ang mga mata ni Linggang ay kumikislap, at pagkatapos, siya ay bumantong hininga, hindi ko sinabi sa iyo para sa iyong ikabubuti. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, mukhang komplikado ang background mo. May kailangan ako, at kung kailangan mo ng tulong ko, tutulungan kita. Umiling si Linggang, hindi mo ako matutulungan, napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Pati ang aking ama ay namatay sa kanilang mga kamay. Dapat kong aminin, isa akong martial artist, at medyo may tiwala sa sarili kong lakas, sabi ni Lito na nakatingin kay Linggang. Kuya, niligtas niya tayo bago pa niya tayo kilala, I believe he is good. Why not tell him? Hinawakan ni Lian ang kamay ni Linggang. Sige. Saglit na nag-alinlangan si Linggang, at pagkatapos ay tumango. Sa malawak na kabundukan, mayroong isang sinaunang sibilisasyon na itinayo noong panahon ng Chiyo. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang nakatagong malungkot na lungsod. Ang kasalukuyan ay ang ika-85 henerasyon, at ang ama ni Linggang ay ang master ng ika-85 henerasyon. Mga 3 buwan na ang nakalipas, isang team ang lumusab sa kastilyo. Para protektahan kami ng kapatid ko, pinatay agad ang tatay ko. May galit sa mukha ni Linggang, mahigpit ang kanyang mga kamao, nakita kong malinaw sa araw, ang gumawa nito ay ang aking tiyuhin. Higit 10 araw kaming tumakbo ng kapatid ko, kumakain ng prutas kapag gutom, umiinom ng tubig sa sapa kapag nauuhaw, tuluyang umalis sa kabundukan. Pero dahil sa sobrang gutom, nalinlang kami ng mga human trafficker. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Lian ang mapaluha, namimiss ko si nanay. Lian, huwag kang umiyak. Siguradong iuuwi ka ni kuya, at ako mismo ang papatay sa mamamatay tao. Puno ng determinasyon ang mukha ni Linggang. Naglabas si Lito ng isang piraso ng pergamino, ipinakita ito kay Linggang, nakita mo na ba ang bagay na ito dati? Pagkatapos ng maingat na inspection, tumango si Linggang, ito ang Julie Pot, ang treasured item ng aming lungsod, na ginagamit sa mga seremonya ng pagsasakripisyo. Iminungkahi ni Lito, let's strike a deal. Tutulungan kita sa pagbawi ng iyong lungsod, bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang Julie Pot. Paano kung ganoon? Kumunat ang noo ni Linggang, nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Ang kanyang mature na kilos ay hindi tumugma sa kanyang edad na 10 taong gulang lamang. Maya-maya, tumango siya ng mariin, sige, pumayag ako. Isang Julie Pot kapalit ng isang lungsod, ito ay isang patas na pakikitungo. Kapag naayos na ang deal, parehong nagpahinga sina Linggang at Lian. Nagsisimula ng lumiwanag ang langit sa labas ng bintana. Sa isang kafe, madilim ang aura ni Jaya. Nakaupo sa tapat niya ang isang lalaking mahigit 30s, bumubuhos ang taba mula sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwala na ito ang blind date candidate na nahanap ni Sudipen.
Ang mas nakakainis pa ay ang mapanlinlang na mga titig sa kanya ng lalaki, na paminsan-minsan ay nagpapakislap ng mga nakakadiri na ekspresyon. Nakilala ni Jaya ang lalaking ito, na kilala sa buong Balan County. Ang kanyang pamilya ay sangkot sa underground na pagsusugal. Itong si Yuan Jo, nasa mahigit 30s, walang trabaho at malaswa, ay hindi isang lalaking gustong pakasalan ng sinumang disenteng babae. Nang si Jaya ay nakaramdam ng galit, biglang hinawakan ni Yuan ang kanyang kamay at nginisyan, "Kumusta, maganda, ang pangalan ko ay Yuan Jo." Kaagad na binawi ni Jaya ang kanyang kamay, nakaramdam ng lubos na pagtanggi. "Start behaving yourself, please." Nagdilim ang mukha ni Yuan, "Girlfriend na kita, anong masama sa paghawak sa kamay mo? Sinong nagsabing girlfriend mo ako? Hindi ako pumayag." Sumagot si Jaya, nakasimangot. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Yuan, "Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang dalawang pamangkin ng iyong ina ay sumugal at nabaon sa utang sa aking ama. Ipinakilala kanila sa akin bilang bayad sa kanilang mga utang sa pagsusugal. Anong sabi mo?" Si Jaya, sa kanyang galit, ay tumayo, nagbabalak na umalis. Hinarang ni Yuan ang kanyang landas, "Hindi magiging madali ang pag-alis. Nakuha na nila ang pera ko, kaya kailangan kong kunin ang babae." Galit na galit, nagtanong si Jaya, "Magkano ang utang nila sa iyo?" 2 milyon, walang pakialam na sagot ni Yuan. "Ganoon karami?" Gulat na gulat, naramdaman ni Jaya na umiikot ang mundo, hindi niya inaasahan na gagawin ng kanyang madrasta ang ganoong bagay. "Kung tumanggi kang pakasalan ako, ibigay mo ang 2 milyon. Sabi ni Yuan, ngiting walang modo. Pagkatapos, hinatak niya si Jaya palapit sa kanyang baywang. Sa desperasyon, sinipa siya ni Jaya at tumakbo. "Hooray!" Nakahawak sa kanyang singit, napasigaw si Yuan sa sakit, "Mapahamak, ikaw maliit na bastos, hindi ka makakatakas dito." Si Jaya, umiiyak, ay pumasok sa bahay. "Anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Tang. Tinuro ni Jaya si Sudipen, "Tanungin mo siya." Si Sudipen ay mukhang nagkasala. "Ano bang problema ko? Nagsumikap akong ayusin ang pagsasama nyo, pero imbes na magpasalamat, ibinabalik mo ang kabaitan ng walang pasasalamat. Sinabi ni Yuan na ang iyong pamangkin ay may utang sa kanya sa pagsusugal, at gusto mong bayaran ito sa akin." Malakas na bulalas ni Jaya. Seryosong tumingin si Tang sa kanyang asawa. "Totoo ba talaga ito? Huwag kang makinig sa kalokohan niya." Masungit na sagot ni Sudipen. Biglang may kumatok sa pinto, buksan mo ang pinto." Namula si Jaya. "Nako, si Yuan, paano niya nalaman ang address ng bahay natin?" Pagkatapos ay tinitigan niya si Sudipen. Si Sudipen, na nagtatago ng pagkakasala, ay nagsabi, "Paano kung sinabi ko sa kanya? Magka-blind date pa rin kayong dalawa, hindi naman big deal ang pagbibigay sa kanya ng address." Nag-aalalang sagot ni Tang, "Anong klaseng tao si Yuan? Kilala siya ng lahat sa Balan County, paano mo siya ipapakilala kay Jaya? Pero mayaman ang tatay niya. Kung magkakaugnay tayo sa pamilya nila, beneficial lang, walang masama." Matigas na sagot ni Sudipen. "Hindi mo ba tinutulak si Jaya sa apoy?" Nagalit si Tang. Si Sudipen, nakahawak sa kanyang balakang, ay sumagot, "Sinisisi mo ba ako? Kung may kakayahan ka at may pera, hindi ko na kailangang gawin ito." Habang nagtatalo sila ay bumukas ang pinto mula sa labas. Pumasok si Yuan kasama ang 7 o 8 alipors, nginisyon si Jaya, "Sa tingin mo makakatakas ka? Sasama ka sa akin ngayon o dudurugin ko ang bahay mo." Lumapit ang dalawang bully at nagsimulang kaladkarin si Jaya palabas. "Bitawan mo ang anak ko." Si Tang ay humakbang pasulong upang mamagitin, ngunit marahas na itinapon sa sahig. "Matanda, maglakas loob na pigilan ang aming young master, naghahanap ka ng kamatayan." Pagkasabi nito, naghatid sila ng ilang mas malupit na sipa. Nagsilapitan ang mga kapitbahay, na nagtuturo at nagbulungan, kaya dominante, sino ang kumikilos ng ganito para dukutin ang mga tao? Malisyosong sinabi ni Yuan, "Ako si Yuan Jo, nakakasalita lang." Si Yuan ba talaga? Nang marinig ang pangalan ng kilalang-kilalang bully na ito, nagmamadaling umuwi ang mga kapitbahay, hindi na nang ahas na magsalita pa. Nang makitang binugbog ang kanyang ama hanggang sa umagos ang dugo mula sa kanyang ulo, hindi napigilan ni Jaya ang kanyang sakit, "Tigilan mo na ang pananakit sa aking ama. Pagkatapos ay pumayag ka sa akin, maging aking babae." Tinitigan ni Yuan si Jaya. Si Jaya ay tanyag na maganda sa buong Balan County, palagi siyang nakatitig sa kanya. Gayunpaman, dahil nakatira siya sa labas ng bayan, mahirap kumilos. Sa pagkakataong ito, sinamantalan niya ang isang pagkakataon, at determinadong makuha siya. "Pabayaan mo siya.
Habang si Yuan ay nagsasaya sa kanyang masamang pantasya, isang malamig na boses ang tumunog. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang binata na nakatayo sa koridor, nakatingin sa kanila nang walang pakialam. Sino ka? Tiningnan ni Yuan si Lito nang may galit. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi iyon mahalaga, kailangan mo lang malaman, kung hindi mo siya binitawan, masisira ko ang iyong kamay. Napabalikwa si Yuan at tumawa, hahaha, sino ka sa tingin mo, dito sa Balan County, gusto mo bang mamatay sa pakikipag-usap sa akin ng ganyan? Bago mawala ang alingawngaw ng panunuya na ito, hindi maipaliwanag na lumitaw si Lito sa harapan niya. Walang oras si Yuan para mag-react, isang matinding sakit ang naramdaman mula sa kanyang palso. Kasabay ng nakakaawang hiyaw, nanlalambot ang kanang kamay, na bali. Mapahamak, you're dead. Bugbugin mo siya. Si Yuan, na nakahawak sa kanyang kamay, ay nag-utos na may nag-aalab na galit. Ang ilang mga tulisan ay umikot kay Lito, ngunit sa loob ng wala pang 5 segundo. Kabog, kabog, kabog. Bumagsak sila pababa ng hagdan. Lumapit si Lito sa taog na hawak si Jaya, nanginginig ang mga binti ng taog habang siya ay tumatakas. Ayos ka lang ba? Tumingin si Lito kay Jaya. Pinunasan ng kanyang mga luha, umiling si Jaya at kumilos upang tulungan ang kanyang ama na tumayo. Sa pag-amin na siya ay walang kapares, mabilis na tumakas si Yuan, nagmumura habang bumababa sa hagdan, hintayin ninyo akong lahat, hindi ko ito pababayaan. Kabanata 930. Tinulungan ni Jaya ang kanyang ama na tumayo, galit na bumaling kay Sudipen, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Sudipen, anong kinalaman niyan sa akin? Kung sumama ka kay Yuan, nataman kaya ang tatay mo. Masyado ka lang makasarili. Yung pamangkin mo ang may utang, bakit ako ang magbabayad? Si Jaya ay napuno ng kawalang katarungan. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sudipen, ganyan ka ba kawalang puso para makita mo ang iyong pinsan na binugbog hanggang mamatay ng pamilya Joe? Pinunasan niya ang kanyang mga luha, humarap kay Tang at sinabi niya, nakikita mo ba? I have been married to you for so many years. Hindi niya ako tinanggap bilang miyembro ng pamilya at ngayon ay nakikipag-ayos na sa akin pagkatapos ng anihan. Tama na, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Si Tang ay isang mabait na lalaki, ikinaway ang kanyang kamay, ngayon ay dapat nating isipin ang tungkol sa pagbabayad ng pera, tawagan ng iyong dalawang pamangkin. Tumawag si Sudipen sa telepono at tinawagan sila. Dumating ang dalawang pamangkin sakay ng isang sports car na minamaneho ni Lito, papasok sa bahay ng Shen na may pagtataka sa mga mukha. Ibalik mo ang pera. Wala kaming pera. Ibinuko nila ang kanilang mga kamay, na nagpapakita ng walang modo na ekspresyon. Tinuro sila ni Jaya at sinabing, nakasuot kayo ng mga designer brand, ang inyong mga relo ay nagkakahalaga ng 10,000, paano ninyo masasabing wala kayong pera? Tiyak na mayroon kayong 10,000, di ba? Nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki, pagkatapos ay lumingon kay Sudipen. Mabilis na sinabi ni Sudipen, pareho silang may girlfriend, malapit na silang ikasal, syempre kailangan nilang mag-ipon ng pera para sa kasal. Tinulak niya si Tang, matandang Shen, pakiusap, tulungan mo ako. Nakita na niya na si Tang ay may malaking halaga sa kanyang bank account. Napabuntong hininga si Tang, isa lang akong regular na retiradong guro, at pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi ako nakaipon ng maraming pera. Ano? Bakit mo ako kinakausap ng asawa mo ng ganito? Agad na namula ang mga mata ni Sudipen, at nagsimulang tumulo ang mga luha, naabot ba ng lahat ng mga taon na ito ng ating pagmamahalan ang punto kung saan hindi ito nagkakahalaga ng ilang daang libo. Nakaramdam ng pamumula, sinabi ni Tang, ang pera na iyon ay inilaan para sa dot ni Jaya. Dahil sa anak mo, wala kang pakialam sa pamangkin ko. How could you be so selfish? Umupo si Sudipen sa sahig at nagsimulang magtantrum, para saan ang lahat ng mga taon na ito. Mabilis na sumagot ang dalawang pamangkin, Tito, pahiramin muna kami ng pera. Babayaran namin kayo. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan at pagsuyo kay Sudipen, sa wakas ay kinuha ni Tang ang kanyang bank book. Ang 500,000 na ito ay para sa deposito sa bahay ni Jaya. Kailangan mong bayaran ito, hindi mapagpanggap na sabi ni Tang. Nang matanggap ang pera, tuwang-tuwa ang dalawang pamangkin, Tito, makatitiyak ka. Habang pinapanood silang umalis na masaya, nagsimulang umayos ang mood ni Sudipen, Old Shen, palagi kang mabait sa akin, ipagluluto kita ng masarap na pagkain ngayong gabi. Galit na galit si Jaya kaya tumanggi siyang magsalita. Pinagmasdan ni Lito ang lahat ng ito nang may malamig na tingin at sinabing, may mga gagawin ako, aalis muna ako. With that, tumalikod na siya at umalis.
Pinaikit ni Sudipin ang kanyang mga mata, grabe ang cheapskate, nagpapalabas ng hangin. Mas mabuting putulin mo ang gayong pagkakaibigan. It's none of your business. Tumalikod si Jaya at bumalik sa kanyang silid. This girl? You need to keep her in check, hindi lang niya ako gusto. Nagreklamo si Sudipin kay Tang. Sige, maghanda ka na ng hapunan. Bumantong hininga si Tang, gaya ng dati, na naglalaro ng peacemaker. Tuwang-tuwang sumakay sa sports car ang dalawang pamangkin na may hawak na bankbook. Kuya, hindi sapat ang kalahating milyon para mabayaran ang utang. Sabi ni Austin Zhao mula sa passenger seat. Tumugon si Hayden Zhao, anong utang? Magagamit natin ang perang ito sa pagsusugal, baka kumita pa tayo. Nag-alinlangan si Austin, paano kung matalo tayo? Naninigarilyo si Hayden, sinabi ni Hayden, kasama ang tiyahin natin dito, hindi mangangahas ang wimp na si Tang na iyon na humingi sa atin ng pera. Worst case, binigay natin si Jaya kay Yuan, baka makakuha pa tayo ng mga benepisyo. Hey! Biglang may malamig na tawa mula sa likuran. Nagtatalon sa takot ang magkapatid, lumingon at nakitang si Lito iyon, anong ginagawa mo rito, bata? Anong kalokohan ang narinig mo? Tuyong sagot ni Lito, walang anuman, pumunta lang ako para kunin ang kotse ko. Anong sasakyan? Kumunat ang noo ni Hayden. Itinuro ang sports car, sinabi ni Lito, ang kotse ko. What do you mean your car? This car is our now. Nang ibabaw ang pahayag ni Hayden. Nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib, nakipagtalo si Lito, malinaw na kotse ko ang ipinahiram ko sa inyo, paano ito naging iyo? Walang galang na sagot ni Hayden, paano mo mapapatunayang sayo ito? Tawagan mo ito at tingnan kung tumutugon ito. Hindi ka nito sasagutin, ngunit sasagutin mo, sagot ni Lito, na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Nagdilim ang mukha ni Hayden. Anong ibig mong sabihin? Nang hindi naghihintay ng paliwanag, humakbang si Lito, hinawakan ang kwelyo ni Hayden, hinaila siya palabas ng kotse, at halos itinapon siya sa lupa. Mapahamak, bitawan mo ako. Sigaw ni Hayden. Nang makita ito, lumabas si Austin sa kotse, tinutukan ng suntok si Lito. Gayunpaman, bago daw mapun ang kanyang kamao kay Lito, natagpuan niya ang kanyang sarili na hinihingal mula sa isang suntok sa tiyan at lumipad pabalik. Akala mo kaya mo ako? Ngumisi si Lito, pagkatapos ay pinandilatan ng mata si Hayden sa ilalim ng kanyang paa at humakbang ng malakas. Nalalasahan ni Hayden ang metaliktang ng dugo sa kanyang bibig, pakiramdam niya ay malapit na siyang matapakan hanggang mamatay sa susunod na segundo. Tulong, mangyaring huwag mo akong patayin. Desperado niyang pakiusap. Tumawa ng mapang-uyam, sumagot si Lito, tingnan mo, hindi ba sagot iyon? Hayaan mong tanungin kita muli, kaninong sasakyan ito? Iyo, kuya, sayo na. Tumugon si Hayden nang walang pag-aalinlangan. Buti nalaman mo, malamig na sabi ni Lito, bago pinalayas ang inaangkin na kotse. Tumayo si Hayden, nabaluktot ang kanyang mukha sa galit. I've never felt like humiliated. Kuya, hindi natin maaaring pabayaan ang batang ito. Galit na sabi ni Austin. Si Hayden ay nagsuot ng masasamang ekspresyon, syempre, dapat nating hanapin si Yuan. Magdagdag lang ng panggatong sa apoy, at maaari nating ipadala ang batang iyon sa kamatayan. Si Yuan ay lumabas ng ospital, ang isang kamay ay nakabenda, ang kanyang mukha ay madilim at mabagyo. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Hayden at Austin, kumusta, Kuya Yuan? Kayong dalawa ang lakas ng loob na magpakita dito. Bugbugin sila hanggang mamatay. Sa isang utos ni Yuan, sinunggaban ng kanyang mga compound sina Austin at Hayden. Kuya Yuan, kakampi mo kami. Mayroon kaming hindi mapagkakasundwang awayan kay Lito na iyon. Nagmamadaling nagpaliwanag si Hayden. Malamig na sinabi ni Yuan, kung maaari mong turuan ang batang iyon ng leksyon para sa akin, kakalimutan ko ang perang inutang mo sa akin. Nang marinig ito, si Hayden ay labis na naudyukan, Brother Yuan, we are more than willing, it's just that we're a bit strapped for cash lately. Hey, kung makukuha mo si Jaya para sa akin, bibigyan pa kita ng 2 milyon. Mapagbigay na sabi ni Yuan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa sina Austin at Hayden. Bilang idol loafers, hinding-hindi nila magagawang kumita ng ganoong uri ng pera sa buong buhay nila. Brother Yuan, sabihin mo lang sa amin ang iyong utos, tiyak na gagawin namin ito, tumango si Hayden. Nagmamaneho ng kanyang sports car, umuwi si Lito sa pamilya Shen, ngunit pinagalitan lamang ni Sudipin sa pintuan. How dare you assault someone? Ang aking pamangkin ay na-hospital ngayon. Ang kanyang kalagayan ay napakalubha. Mas mabuting humanda ka sa kulungan.
Napahagulgol siya sa galit. Si Jaya ay balisa din. Hindi niya inaasahan na magiging napakapusok ni Lito. Stop arguing for now. I don't believe he wouldn't know his own limits. Let's go to the hospital first and see. Walang pakialam na sinabi ni Lito, tiyak na alam ko kung kailan titigil. Hindi sila malalagay sa anumang panganib. Ngumisi si Sudipen, maghintay hanggang makarating tayo sa ospital. Gusto kong makita kung paano ka makikipagtalo. Sa ospital. Sinabi ni Hayden sa isang doktor, naaalala mo ang mga tagubilin na ibinigay niyang Master Yuan, tama ba? But, this might not be a good idea. Nag-alinlangan ang doktor. Nagbabala si Austin, sinabi niyang Master Yuan, kung makikipagtulungan ka, mapapawi ang iyong utang sa pagsusugal. Nang marinig ito, matinding tukso ang doktor at sa wakas ay pumayag. Nang magmadali si Sudipen at ang iba pa, si Hayden ay nakahiga sa kama, nagkukunwaring umuungol sa sakit. Humakbang si Austin at hinawakan si Lito sa kwelyo, pinili mo ang kapatid ko. Paano natin ito aayusin? Si Lito ay mukhang nagulat, at si Hayden ay agad na nakaramdam ng panghihina sa mga tuhod, hindi sinasadyang bumitaw sa kanyang pagkakahawak. Paano tayo magpapatuloy? Pinilit niyang magsalita. Sumulyap si Lito kay Hayden at napansin ang kanyang pagpapanggap, kaya nagtanong siya ng walang pakialam, ano ang gusto mo? Either we settle this privately or we take it to the authority. Deklare ni Austin, mga kamay sa kanyang balakang. Ngumiti si Lito, kung nag-aayos tayo ng pribado, magkano ang gusto mo? Saglit na natigilan si Austin at hindi niya inaasahan na magiging ganito kasaya si Lito. Sabi niya, ang iyong sports car ay pag-aari namin ngayon, kasama ang $2 milyong. Binigyan ni Lito si Hayden ng patagilid na sulyap at sinabing, ganyan ang mga basura. Hindi ganoon kahalaga. You are calling who garbage. You act so recklessly, believe it or not, tatawag ako ng pulis. Nagbanta si Austin. Walang pakialam na nagsalita si Lito, sige, tumawag ka ng pulis. Hindi niya inaasahan na siya ay walang takot na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Austin. Gayunpaman, sa pag-aakalang mayroon siyang doktor na manunumpa para sa kanya, naglakas loob siya, kinuha ang kanyang mobile phone, at tumawag sa pulisya. Natuwa si Sudipen, iminumungkahi ko na magbayad ka at tapusin mo na ito. Kapag dumating ang pulis, hindi ka makakapagtago. Mahinahong sinabi ni Lito, nagtitiwala ako sa hustisya. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis. Nang makita si Lito, nag-alinlangan siya. Matapos maunawaan ang sitwasyon, tila may ideya ang opisyal kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Austin, opisyal, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa doktor. Tumango ang doktor, tama, ang kanyang mga pinsala ay napakalubha, maaari itong ituring na malubhang pag-atake. Kung saan ang opisyal ay tumingin kay Lito at nagtanong, mayroon ka bang anumang bagay na tot-utol? Kalmadong sinabi ni Lito, hindi ako naniniwala sa kanya. Mas mabuting humingi ng ibang tao upang tasahin ito. Sumagot ang doktor, sa palagay mo ba ay tahanan mo ang ospital, kung saan maaari mong gawin ang gusto mo? Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang nagulat na boses ang umalangaw-ngaw, Little Argel, kailan ka nakarating dito? Tumango si Lito bilang pagsang-ayon, Direktor, mayroon akong isang bagay na nangangailangan ng iyong pansin, at ang iyong oras ay hindi nagkakamali. Kung kailangan mo ng tulong, tiyak na hindi kita tatanggihan. Tumawa ng malakas ang direktor. Nang makita ang direktor, namutla ang mukha ng paninirang puri ng doktor, Direktor. Magkakilala ba kayo? Siyempre, ito ay walang iba kundi ang batang miracle doctor. Ang direktor ay masayang lumapit kay Lito at nagtanong, so, tungkol saan ito? Talagang tutulong ako. Mabilis na ipinaliwanag ni Lito ang sitwasyon. Oh, may nangyaring ganoong insidente. Hinding-hindi gagawin ni Little Argel ang ganoong bagay, personal kung susuriin ang mga pinsala. Pagkasabi nito, sinimulan ng direktor ang kanyang pagsusuri. Wala pang isang minuto. Where are the injuries? Not to mention serious injuries. Wala man lang minor. You guys plan to frame him, di ba? Galit na galit ang direktor, pinandilatan ng doktor, karapat-dapat ka bang maging doktor? I report ko ito sa din ngayon din. You better start pack your things. Samantala, hinarap ng opisyal ng pulisya sina Hayden at Austin, pinaghihinalaan kayo ng pangangikil, sumama ka sa akin sa istasyon. Sina Hayden at Austin ay mukhang miserable. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Ang mukha ng doktor ay naging kasing puti ng papel, at bumagsak siya sa sahig, hinawakan ang binti ng direktor, I'm sorry, please, no.
Walang awang ipinagkibit balikat siya ng direktor, isa kang kahihiyan sa propesyon at umalis ka.